Pinuntahan sina Senator Raffy Tulfo at si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig sa Senado kanina. Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na kung manood. Subscribe mo na yan, Games TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Idol Raffy Tulfo, nagkainitan versus General Galvez. Yan guys, yan ang mainit na balita na nag-hearing sa Senado dahil sa mga sumusurrender ng mga rebelde, MILF, MNLF, NPA, at kung sino-sino pang mga rebelde. Kasi ayon sa kanilang record, malaki na nagagastos ng ating bayan. 2 billion na guys. So napakalaking pera. Kaya nga tinatanong ni Idol Raffy yung barrel, bakit 26,000 yung sumukot, nasa 4,000 lang yung barrel. So napakalaki nung discrepancy. So yung kakulangan. So ibig sabihin, ang sabi ni Raffy Tulfo, may corruption dyan. Diba? Kaya nagalit itong si Galvez eh. Diba? Sabi niya, huwag mong sabihin na may corruption ako. Sabi niya, hindi ikaw, sabi niya. Yung programa yun, may corruption. Yun ang tinutukoy ni Tulfo. Kasi nga naman, di ba, parang may point siya. Kasi nga naman, rebelde ka, di ba? Ano pag lumabang ka ba kung wala kang baril, karate lang gagawin ba, di ba? Yung mga sundalo kalaban mo, sigurado may baril yan, tapos ikaw rebelde, wala kang baril. At ang katwiran pa nitong ni Galvez, pag lumaban daw, at namatay yung kalaban siguro, yung kakampi nila, kukunin yung baril, sila yung hahawak. So, di natin masyado, baka medyo malabo yun guys, di ba? Kagaya na sabi ko, kung rebelde ka, lalabang ka, wala kang baril ba, di ba? Natural, marami na rin yan silang mga naipong baril. So, ang problema kasi guys, sa mga sumusurrender na to, kaya kinu-question ni Tulfo, siyempre nga naman, diba, pag sumuko ka, ang binibigay siya 100,000. So, di ko lang sure guys yung baril, kung pag may baril ka, kung magkano, kung wala. So, depende sa susuko siguro. Pero malaking pera yun, di ba? 100,000. Ang isang issue pa kasi dito, di ba? Baka kasi sabihin nila na yung mismong sundalo, halimbawa, di ba? Pupunta sa lugar na maraming rebelde. Baka may kakausapin lang na tao, tapos sasabihin, sabi mo, MILF ka, di ba? MNLF ka. Susuko ka, hindi na makikita ang mukha mo kasi nakatakip naman guys yung mukha, di ba? Pag sumuko. So, yung 100,000 na ibibigay sa'yo, 50-50 tayo, di ba? So, posible yun guys, di ba? Posible na gano'n na mangyari yun. Tapos, so kaya naman, yung barrel, nire-recycle lang. Kasi, di ba sabi ni Jinggoy, Senator Jinggoy, sabi niya, paano ka makakasiguro na yung barrel ay hindi yun sa atin, hindi galing sa military. Ayun ang sabi niya. Kasi nga naman, di ba, pang halimbawa, nahuli ka ngayon, mga after, sabi natin, mga kalahating taon, yung baril na nahulihan, di ba, pwedeng recycle, no? Diba? Depende guys, kung may pit sila o kung may talagang nagkukutsabahan dyan. So, ang mali lang ni Tulfo, dapat, nagpresenta siya ng witness niya, di ba? Kung meron man siya, kasi sabi niya kasi kay Galvez, patunayan nyo na walang corrupt dyan sa programa nyo para bawiin kung sinabi ko na may corrupt sa hanay nyo, sabi ni Tulfo, di ba? Kasi alam naman natin sa batas guys na kung sino yung nag-aakusa, sino dapat maglabas ng ebidensya, di ba? Kaya yung ginagawa sa Senado, di ba? Yung kay Kibuloy, may mga witness doon, ng mga biktima, sila yung nagsasalita doon na kung anong ginawa sa kanila ni Kibuloy. So, dapat yun ang ginawa ni Tulfo, na kumausap niya, sasabihin yung witness, kasi po ako, hindi naman talaga ako binilip, di ba? Pinasuko ako kunwari, tapos binigyan ako sandahan, nakihati yung sundalo. Kung ganun nga talaga yung nangyari, di ba? Pero okay na rin to kasi nalalantad pa rin, di ba? Yung corruption, meron pa naman yan, naramdaman natin, di ba? Sa laki ng pera nang nawala dyan, kasi ang dami.
Sabi nila marami na sumuko eh. Eh bakit ang programa noon ni Duterte, di ba? Hanggang ngayon dapat wala nang NPA, di ba? Mas na yun dapat eh. So, yun ang nangyari guys. Ang importante dito, mailantad, talagang ma-present ni Galvez na walang corruption sa kanilang programa. Kaya okay na rin to, di ba? Kaysa naman sa wala, di ba? So ito guys, panoorin muna natin yung mismong balita kung saan nagkainitan si Idol Rapi at itong si General Galvez. Alright, pasok. Initan sina Senator Raffy Tulfo at si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig sa Senado kanina. Tinawag kasing kurap ni Tulfo ang mga namamahala sa mga sumusukong rebelde. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. I must show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Naging mainit ang sagutan ni Senator Raffy Tulfo at ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig ng Senado kanina. Nababahala kasi ang ilang senador sa hindi pagkakatugma ng bilang ng mga sumukong rebelde at mga isinukong armas sa decommissioning program ng peace negotiations. Natalakayan sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense kaugnay ng amnesty program sa mga sumukong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa datos ng MILF Peace Panel, simula nang mag-umpisa ang programa, higit 26,000 combatants o rebelde na ang sumuko. Pero higit 4,000 lang ang isinuko nilang armas sa gobyerno. Tanong ng mga senador, paano natitiyak ng gobyerno na miyembro nga ng MILF ang mga sumuko? Dapat daw yang masiguro, lalo may kapalit na 100,000 piso ang bawat susukong MILF member para sa kanilang pagbabagong buhay. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, umabot na sa 2.6 billion pesos ang pondong nailabas na para sa mga sumukong rebelde. Hindi ko sana nililis yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganong klaseng polisiya, anybody can come to you and say, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulupan po tayo. Paliwanag ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity, hindi lahat ng sumusubong rebelde ay may armas. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, meron tumumba, meron pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na meron siyang baril. Pero hindi kumbinsido rito si Tulfo. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga sir, very clear ng discrepancy dahil wala po talagang corruption dito. Sana nagmamatch tong numbers. Agad niyang itinanggi ni Galvez, isang international body daw na eksperto sa peace negotiations ang namamahala sa programa. As a compensa, Senator, that you are already telling us that there is some corruption. I believe that does not correct accusation to us. There is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. then show me proof. Kasi pag nakikita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Maybe you're right. Pagkasusunod na hearing. Pinuna rin ng mga senador na hindi lang dapat mga armas na nasa pangangalaga ng bawat rebelde ang isinusuko. How will the government know if itong mga baril nito personal at tinipagmamayari ng organization ninyo? I think that will be there is a target. Ano to, tiwalaan lang? Kung talagang sincere kayo na magbalik loob sa gobyerno, ay surrender nyo na lahat. Pati yung mga binigay ng mga sympathizers ng MILF. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa isyu ang Senado. Nagbabalita mula sa frontline. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang nagkainitan, di ba? Itong si Idol Rapi at itong si Secretary Galvez. So, kailangan nyo mapatunayan talaga na walang corruption. Bagamat walang witness din si Idol Rapi, gaya na sabi natin, mas maganda na yung nalalantad na itong ganito. So, ito lang nakakalungkot, di ba? Sa lahat ng agency ng ating gobyerno, BIR man yan, custom, kahit sa DepEd, di ba? Lumabas yung overprice ng laptop. Sa DOH naman, panahon din ni Digong. Parmali naman, overprice. Yung maraming corruption.
sa lahat ng kahit administrasyon, sana ito yung masok po talaga na nagpapahirap sa ating taong bayan. Na dapat sana yung mga perang binabayad sa buwis nagagamit ng tama. Pero ito nga sila, kanya-kanyang kurap. Yan ang unang sakit na problema ng ating bayan na kailangan talaga may matinong umupo dyan. Kaya nga sabi ko talaga na kailangan talagang lahat ng iboto natin ay para sa taong bayan, yung talagang sumisita. Kagaya nito, di ba? Si Idol Rapi, sinisita niya yung programa ni Galvez. Kasi nga naman, baka nga naman talagang may corruption dyan dahil nga napakalaking pera na nagagastos guys, 2 billion na, di ba? Tapos yung data nila, ang laki ng discrepancy. So sana talagang mabulgar pa to at mapatunayan na kung ano kailangan nilang gawin. 'Di ba? Kasi tayong taong bayan dito nagbibigay ng pera dito, guys. Pondo ng bayan 'to. Buwis natin 'to lahat. Kaya may pakialam tayong lahat dito. So kaya nga 'di ba naalala si Trillanes, kaya nga sila nagwala eh. Nung panahon nila guys, di ba, nagre-reklamo nga yung mga ibang sundalo, yung boots nga nila hindi mapalitan ng bago nun. Tapos yung mga officer nila, talagang nagpapakasasan. Kaya nga, nagrebelde sila yung panahon ni Gloria naman yun. Na mismo mga baril ng AFP, binibenta sa mga rebelde. Di ba? Para magkakaroon daw sila ng pera. Ganun nangyayari dyan. So parang ganito rin dito naman, iba naman. So, kailangan bantayan natin to at abangan natin guys yung susunod nilang hearing. So, okay guys, ano sa tingin nyo? May corruption ba dito o wala? Tama ba si Idol na bulat-latin, di ba? Bagamat wala sang pinresent na witness. Para sa akin, okay na rin nalalantad ng ganito para maayos nila. At talagang, kailangan patunayan ni Galvez na wala. Kahit mag-present lang siya doon, di ba? Kung saan na pupunta yung pera. At kung sino-sino. At tiyakin siyempre kung sino yung mga binibigyan na pera. Baka nga mamaya hindi naman talaga minilibram, di ba? Tinakpan lang yung nakihati lang sa komisyon yung mga ibang tiwaling mga sundalo na kasama dito sa programa na to. Alright guys, hanggang dito lang po mga susunod nila. Thank you very much.